So, sa ating lesson po ngayon ay tungkol po sa philosophy of ministry. Ayan. So, uh, naalala ko nung sa PMI, merong course nun, philosophy of teaching. Teaching naman. Pero ito, nakita ko nung nagke-create ako ng uh, list of lessons to discuss. Nakita ko na na importante ito. At na-confirm ko yung importance ng uh, usapin tungkol sa philosophy of ministry nung ginawa ko yung lesson. Okay? At sana ma-appreciate nyo rin, makita nyo rin yung value ng topic natin, pag-usapan po natin for tonight. Okay? So, ito yung mga discussions natin for tonight. Isang PowerPoint presentation lang po ito na 35 slides. At ayun. So, una po, we will see yung philosophy of ministry as a statement. Intindihin natin na bakit ano ito at bakit natin ito pag-uusapan. And we will move forward sa core values and then yung vision statement po ng national, okay? And then yung kaugnay na strategic trust is another word for mission statement, no? Kasi nandun yung question na paano i-uphold yung vision statement ng national ng CBAP national organization. And then a quick picture na organizational and leadership chart. So bakit importante itong lesson na to, no? Ang pag-aaral po ng philosophy of ministry provides a biblical and unified framework that guides churches in fulfilling God's mission. At ano po yun, mga paraan, disciple making, church planting, and then community transformation. No? So, I'm so blessed na pati ang community transformation ay included since dun sa previous discussion natin, merong mga missionary organizations na hesitant, no, to do community transformation because many years before, lalo na yung a few years before and dun sa years after World War II, ay hindi positive yung pagtingin sa community transformation. Pero sa atin, batid natin na ang community transformation ay malaking magandang naidudulot sa sa ating missionary work, no? So, focus muna tayo sa ilang mga definitions, no, para mas maintindihan natin na bakit ba tayo mayroong pag-uusap within dito sa course natin na CBAP History and Distinctives, no? So yung definition muna ng philosophy, a set of beliefs or an attitude to life that guides someone's behavior. Okay? So kahit tayong mga nasa paglilingkod, no? Meron tayong personal philosophy of ministry na ipinapaliwanag natin na bakit ba tayo nasa ministry? Bakit ba natin 'to ginagawa? And of course, ministry ay mas madaling i-define, no? The spiritual work or service of a Christian or group of Christians. Yung mas malalim na theology ng ministry, yung motivation for ministry is dahil nagpapasalamat tayo, no? Nagpapasalamat tayo sa Diyos na nagligtas sa atin. At alam ko hindi natin kayang tumbasan ang kabutihan ng Diyos, no? Kasi He died on the cross for our sins and then He rose again. So, ang kaya lang na yung based dun sa kaloob at dun sa limitations na meron tayo, yun ang ginagawa natin para mag-ministry. Well, of course, kayo, meron din siguro kayong personal na pagpapaliwanag ng bakit ba kayo nagmi-ministry. No? So, maganda mapakinggan din natin yan mamaya, no? If ever ngayon mapag-isipan ninyo, no? Bakit nga ba ako nagmi-ministry? So,
Now, nakakita ako ng definition ng phrase na ito galing sa Crossway Community Church, no? Na defined ni Pastor Kirk Miller. At ang sabi niya, the word philosophy here refers to a set of principles upon which a set of practices are based. Thus, a philosophy of ministry is a set of ideas, values, priorities, and convictions that are intended to serve as the guiding principles for behavior and decision making in the ministry. Looking downstream, it is the grid through which ministry decisions are made. Okay? So, meron siyang, ang tawag mo dito, administrative na objective, no? Or meron siyang objection, meron siyang, hindi, dito objection, your honor, hindi yun. Meron siyang objectives, no? Na nagli-lead sa mga operations natin on the ground, okay? It is something of a rudder for ministry. Ano ba yung rudder? Ito yung maliit na yung timon na nagpapakilo sa barko, di ba? It provides focus and criteria for ministry decision making. Looking upstream, it presents the rationale for each of these ministry decisions. So tayo ay isa tayong organization within CBAP, and maganda pinag-uusapan natin dito kasi makikita natin yung mga objectives and sabihin natin yung mga results, no, natin sa ating ministry na nakikita natin in common, no, in common. Kahit yung isang local church ay nasa Nasugbu at ang isang local church ay nasa Kawit, ang layo no, ang layo ng pagitan, pero may mga things that are similar na pwede nating maipasok sa philosophy of ministry. Still with yung Kirk Miller's yung kanyang material sa philosophy of ministry, no. Yung number 1, the exercise, why do we have a philosophy of ministry, no? So nandoon yung it questions why. Again, thankful ako dun sa work ni Kirk Miller kasi somehow he is also answering yung reason na bakit tayo merong pag-aaral na to tonight, no? The first reason, the exercise of composing a philosophy of ministry forces leaders to engage in depth, no, consideration and examination of the what priorities and why of the church life and ministries. Okay? Every church has a philosophy, whether it is articulated or assumed. Yung assumed ay, yung articulated, maliwanag na napapahayag nila bakit sila nagmi-ministry. Yung assumed, hindi niya na i-put in paper or nakapost or hindi niya kayang i-describe, pero alam niya meron, no? Whether it is thought through or unconsidered, that guides his ministry decision making. Okay? So, ang philosophy of ministry, pwede siyang pwede siyang individual na naka-refer sa local church pastor, or pwede rin as an organizational, no? Within the local church. Or pwede pa nga, although matrabaho ito, kung i-develop ito ng regional council natin sa Cavite. So pwede rin. Ang ating regional council members ay mag-develop ng philosophy of ministry na nakaangkop sa CBAP Cavite. Okay? Next, by identifying and laying out our priorities and our rationale, a philosophy of ministry provides a map for ministry decision making. Okay? Pinapaliwanag ng philosophy of ministry yung pagbibigay ng mas mabungang kahulugan, no, para sa ating mga ginagawa, no? Kasi wala namang mag-a-appreciate sa atin kung hindi tayo rin na nakikita natin yung ginagawa natin within the local church ay may pinupuntahang direction. Okay, may pinupuntahang direction. Hindi tayo hit anywhere. At pag hit anywhere natin,
ay natutuwa tayo, pero actually bakit yung philosophy of ministry nagbibigay ng dahilan, no, ng sense of measurement bakit nga tayo natutuwa sa ministry. Hindi kasi pa pwedeng kukuha ka ng dart tapos i-hit mo yung pader, no? Tapos saka ka gagawa ng bilog na para sabihin mo nakahit ka ng target. So mali 'yon. Kailangan nauna yung target, di ba? Third reason, kay Kurt Miller pa rin, not only so, but an articulated philosophy ministry allows this ministry map to be shared by the church community. Ayun na, sabi ko kanina, organizational na siya. Hindi na siya nakafocus dun sa individual. Pero again, inuulit ko, pwedeng mag-vary yung individual philosophy of ministry ng isang church, isang local church pastor. It's because ang nang-move do sa local church pastor at ang nagiging reason bakit siya distinct, bakit siya kaiba, because of the calling. Okay? Yung calling ng Diyos dun sa local church pastor. So, yung operation ng isang local church, no, ay pwedeng may pagkakaiba kasi ang goal na nandito is kung paano nag-ooperate yung body of Christ, no, dun sa local church. So, it provides a unified ministry philosophy amidst a plurality of ministry leaders. Kaya nga, again, inuulit ko yung appreciation ko dito sa lesson na to, no, sa makikita niyo po yun sa sa ministry, sa CBAP ministry handbook na send ko po sa inyo. Doon sa makikita niyo doon sa chat. Pero ito ang kay Kurt Miller, again, different source ito, no. And then fourth reason, the philosophy of ministry serves as a helpful tool for introducing individuals, especially new church members, to the church DNA. Its mission, vision, priorities, and philosophy for ministry decision making. So, ang pinag-uusapan dito yung yung local church members at saka yung visitor, no? So yung visitor, pag nailatag, for example, yung philosophy of ministry naka-display sa inyo sa pader ninyo, no? Naintindihan ng mga bisita, ito pala yung philosophy of ministry. Nakikilala kayo sa pamamagitan ng philosophy of ministry. Nakikilala yung reason for existence ng isang local church, di ba? At doon, kasi pag kunyari nakapost sa pader, no, at meron kayong bisita, no, pwede nyong gamitin yung nakalagay sa pader as reference, no, to explain the history, purpose, and yung kasalukuyang ginagawa ng ministry ng local church sa pamamagitan ng philosophy of ministry. Whether it is church planting, meron kayong foreign missions, o kaya kayo ay nagsusuporta ng mga missionary sa mga ibang bansa, no? Pwede nating makita yon na kabahagi ng or kayo ay meron jail ministry, kayo ay may feeding program para sa mga bata sa kalsada, no? Na ipapaliwanag niyo yung natutulungan kayo rather ng philosophy of ministry sa pagpapaliwanag na bakit kayo mayroong ganyang mga programa sa inyong local church, di ba? And still, panglima ay the priorities and rationale of the philosophy of ministry serve as a helpful tool, okay, for ministry church life assessment, evaluation, and regular recalibration. It creates criteria and standards by which we can evaluate our current ministry practices. And all of a sudden, no, abang ito ngayon, bigla kong na-miss si Reverend Ronelo Fulgado. Kasi when I was his associate, no, every year ay meron kaming evaluation form, no? So binibigay yung mga binibigay yon November or late October. No? Kasi naman ang December is very busy. Kaya doon na nagkakaroon ng mga pag-uusapan tungkol sa
evaluation. And again, dahil merong existing philosophy of ministry, meron na nakaka-develop tayo ng criteria. Okay? Yung criteria kung bakit natin nilalagyan ng grading system, okay? Ng grading system ang mga isinasagawa natin sa isang local church. Okay? So after we have discussed yung reasons bakit tayo may philosophy of ministry or bakit natin pinupursu ang philosophy of ministry bilang isang usapin. No? Let's move on forward dun sa philosophy of ministry ng CBAP and ng organization. Again, yung ang source nito yung ministry handbook. Okay? So, ito yung nabuo na philosophy of ministry noong 2009 kasi yan nga 2009 ito. So, we are churches multiplying churches. Nakalagay siya as a phrase, no? At malaman, no? Na malaman and at the same time challenging din sa isang local church na hindi pa nag-church planting. So, it gives them motivation to church plant. At doon naman sa iba na nakapag-church plant na, naintindihan na nila yung yung value ng kanilang purpose at baka mag-move yon, mag-motivate next generation of leaders na mag-church plant pa ng patuloy. So, this is CBAP's lifetime call from God. This describes who we are and what we do. We are a group of believers who formed ourselves into a body of churches. So, yun po yung organizational level that aims to multiply disciples, leaders, and churches. So, nakita natin, whether we call it as an association or a denomination, nakita natin na tayo ay united in purpose, nagtutulungan, at ang dahilan ng pagtutulungan natin is mailapit ang mga naliligaw ng landas, no? Sa paanan ni Jesus. Okay? So, evangelism and missions pa rin. Ang nagmo-motivate sa atin, bakit tayo organized? Bakit tayo may pagkakaisa? Bakit tayo mayroong common belief system? Okay? And then, ano yung core values ng CBAP? Based nga po doon sa ating ministry manual. So meron po siyang ang CBAP. Ayun na rin po ang acronym guide para po sa ating core values, no? So, una sa lahat, compassion for the lost. We see the harvest as Jesus sees it. Ano yung sinabi ni Jesus? Matthew 9 yata yun, no? Ano yun? The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord, or pray, no, for to the Lord of the harvest, to send workers to the harvest field. So, kailangan makita natin, no? Nakita natin ang lipunan, nakita natin ang mundo, makita natin ang sambahayan, yung mga kapitbahay natin, no? From the perspective of Jesus. We see the harvest as Jesus sees it. We are praying for the harvest. We are sharing the good news. We give ourselves fully to His service. So, ang ganda po. So, again, ito yung core values na why ng ating philosophy of ministry. Okay? Tapos, B, yung body life. No? Body life, pwede siyang local church level, pwede siyang cell group, no? So within sa iyang local church mayroong mga cell groups, no? Pwede rin siyang district level, okay? No? So kung anong district ang kinabibilangan ninyo na nagiging mainit yung mga local churches within the district. Kasi nga tinitingnan natin ang sarili natin as a body. And of course, ganun din sa region level. Okay? Sa ating region Cavite, no? CBAP Philippines, Region Cavite.
At of course, yung ating national assembly. Now, we desire to build up the body of Christ to see every church member grow in the relationship with God. No? So gagamitin ko yung sa understanding ng DepEd. No one left behind, no? Kasi sa DepEd, yung estudyante, walang estudyanteng maiiwan, mapapabayaan. So ganun din sa local church, no? We see it na hindi tayo nagbibigay ng special treatment. Ang gusto natin lahat ay we aim to work together to see health and growth in every local church. Okay? And then yung A, authority of God's word. We are people anchored on God's word. When cultures, people and events change around us constantly, we stand strong on the truths of the scripture. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, no, hindi nagbabago ang essence, no? Ang sabi nga, heaven and earth will pass away, but the words of Jesus will not. We stand strong on the truths of the scriptures. At napag-aralan na natin sa ating previous lesson, yung understanding ng conservatism, no? Meron tayong kino-conserve. Meron tayong mga doktrina that we keep essential. We treat na central sa ating pananampalataya, no? Our methods, strategies in ministry and forms may change, but we will remain faithful and true to the unchanging word of God. Kaya nga po, ang salita ng Diyos ang primary source natin sa lahat ng ating ministry sa church. At doon natin na-appreciate na kahit sa yung magpa-practice yung praise and worship, sinisimulan natin ang devotional, no? Kasi ito ang word of God ang pagkaing spiritual natin. Pero of course, I do not need to dwell on this part kasi ito naman ay mahal na mahal sa ating lahat. And then P is passion for the Lord. Yung ating, of course, pagtugon, no, bilang mga kawal ng Panginoon, no? Tayo bilang mga soldiers, no, of God in this spiritual war, no, against Satan and his forces, no, nakadirect tayo sa ating Panginoon. Passion for the Lord. We will pursue to glorify God in everything we do individually and corporately. So, yun po yung summary ng core values na nakapaloob po sa philosophy of ministry. Now, let's look at the vision. No? So, dahil nga, we await, no? Naghihintay tayo, lahat tayo ay naghihintay na ang National Council, naniniwala ko, rin nila ito, concerned din nila ito, no? Na makapag-present ng isang unified vision na magiging target, no, natin in the future. Pero naniniwala ako na lahat naman tayo ay nasa puso natin, no? Ang mahilapit ang mga individual sa Panginoon at makapagtayo rin ng local churches. Pero we'll stick muna sa 2025, no? To glorify God and make disciples of all nations, we envision a strategic and significant presence in our cities and municipalities of the Philippines. The Filipinos is scattered around the world. Ito yung diaspora, or rather, Filipino diaspora. The world and the least evangelized people groups. Okay? So, vision statement definition, to glorify God, our ultimate passion is the glory of God in our existence and in everything we do. Okay? Strategic, which means yung mga activities natin, yung iniisip natin, yung ipinapanalangin natin, paano natin i-glorify ang Diyos sa ating local church, no? Whether by geography, homogeneity, or ethnicity, we will endeavor to start churches that can be launching pad for harvest
and new work, no? At hindi lang ito accessible, no? Dapat accessible ito. Potential for doing mission. So, merong may realistic value yung nakikita natin about doing ministry in our strategies. Tapos, dapat ito ay significant. No? How do we describe ang isang local church to be significant, no? May pakialam sa tao. Hindi yung pakialam na na yung invading yung privacy nila. No. Kung hindi nararamdaman ng mga kabayan yung pagmamahal ng local church, no? So the presence of our churches presents transformative impact in the community, where people of God and community creates positive impact socially, economically, and holistically to do the total mission of the church. And then somehow, bigla ko naisip, oo nga, kailangan ito ng maraming pera, di ba? At ganun talaga. Lagi naman nating isipin ang pera na ino-offer natin. Sa Lord yun. So let God be God, no? Kung paano gagamitin yung kaperahan, no? Yung kaperahan na meron ang isang local church. And then fourth, all cities and municipalities of the Philippines, no? 117 cities, 1,506 municipalities. So in all these identified, no, cities and municipalities sa Pilipinas, yun yung ating vision na magkaroon ng CBAP Church sa lahat ng ito. And then the Filipinos scattered around the world, no, 8.1 to 10 million diaspora Filipino. Pero this is a very late report kasi, no, 2009 pa ito. So we expect na ang number nito, if you will allow me, dadagdagan natin ng half, no? So magiging 12 to 15 million. Ano lang 'yon, no? Estimate ko lang 'yon, and again, pwede niyo i-challenge yung number na 'yon. And then of course, the least evangelized people groups. So for example, yung 13 Muslim tribes sa Pilipinas. So pwede po ang CBAP, again, nagsisimula yon doon sa vision din ng local church pastor. So, pwede tayong makibahagi ang pwedeng makibahagi ang gawain ng CBAP para abutin sila. And again, sa tulong at gabay ng Panginoong Jesucristo. At yung sa CBAP Coffee Table Book ay nagbigay ng ng remarks ng ating Bishop Noel. Sabi niya, to achieve this ambitious vision, CBAP is dedicated to utilizing all available resources and means. We are committed to fostering a culture of disciple making through diverse approaches, including conventional church planting, simple churches, and house churches. So naalala ko sa pag-plant ng isang church, meron siyang may criteria. At yung criteria na yon, na may kinalaman sa bilang ng baptized members at gearing towards self-sustainability ng isang local church. At makita natin may iba-ibang paraan para mabuo ito. Ang mahalaga ay nabubuo siya. Dagdag ng Bishop Noel, our aspiration is to see the entire nation saturated with the gospel, empowering believers to witness for Christ and bring about meaningful transformation within their communities. Okay? So that is yung magandang comment para po madagdagan yung ating understanding about the philosophy of ministry ng CBAP. Ito naman ay galing kay General Director, no? As we close Vision 2025, let us pause and look back with grateful hearts. We are grateful that in these 18 years,
Simula nung na-launch ang Vision 2025, more than, so purihin ng Diyos, 550 churches have been planted. No, more than. No? As we embrace the call to serve. So, hindi tayo bigo, kamanggagawa. Hindi tayo bigo. No? All glory belongs to God. No? Kung paano niya binigyan, no? Ibinigay sa mga manggagawa ng Diyos, no? ang oportunidad para magbukas ng ganito karaming mga local churches. At ang inyong lingkod po ay nagpapasalamat sa Diyos, di ba? Dahil first hand, ako ay naging bahagi ng should say, 5 siguro, no? Kasi meron akong ano doon, may listahan ko na ano, no? 5 dito sa ano na within Vision 2025. Again, glory to God. Para tayo ay ano yung makita natin yung and again, no, wala yun. At talagang pagpapasalamat sa Diyos yung maging bahagi tayo para mayroong mga churches na itatayo. Above all, we praise and thank our God, the author and finisher of this vision. If not for Him, none of this would have been possible. Yun po yung pahayag ng ating General Director. Strategic trusts. So focus ito sa kung paanong bubuuin or paanong tutuparin ang national vision. Okay? At naka-summarize ito sa 4 E's. No? How do we get to the vision? 4 E's, establish churches. For missional reproduction, that's winning. Energize body of Christ for health and growth. It's building. Equip authentic leaders for ministry. That's training. And then empower people for community transformation. That's transforming. Let's look at itong mga ano na to, itong mga emphasis na to. No? First, no, establish churches for missional reproduction. At ang strategic church planting, we will plant churches targeting in all the cities and municipalities of the Philippines and position churches in places that have potential for harvest. So, naalala ko when we do church planting, merong ano muna, may survey, may pag-aaral. At yung pag-aaral na to ay dinidiscuss ng isang mission committee. No? At doon sa mission committee, pinag-uusapan no, yung bakit ba natin ito pursue? Kaya ba natin ito pursue at saan tayo kukuha ng manpower? No? Sino ang magiging mga kabahagi at saan tayo kukuha ng pondo? So ganito. So ano no? Mahalaga potential for harvest. Launching new works and mission expansion. Ano pa? Church planting among Filipinos scattered around the world. We praise God na ang mga OFW ay ginagamit ng Diyos para magpahayag, no, ng salita ng Diyos. Hindi lang sa mga kababayan natin, no, kung hindi kahit sa mga ibang lahi. We will mobilize workers conventionally or creatively to reach the Filipinos in nations and major cities of the world to start reproducing churches. And of course, church planting among the least evangelized people groups. We will send workers among peoples of different cultures, either within the Philippines or abroad. This will include restricted access nations that prevent churches and conventional missionary work. Now, let's move dun sa second E, energize body of Christ for health and growth. So yung keyword dito is energize, no? Naka-focus siya sa church health kasi body. And so ano ba yung mga components ng body, di ba? Church health. We will purposely help and find ways of infusing dynamism and life in the local church. Ano pa? Church growth. Healthy churches grow automatically. At naalala ko dito yung mga usapin tungkol sa church planting. Ang ginamit na metaphor ay nanay, di ba? Kaya nga ang sabi,
nanganganak, anak na iglesia, tapos merong inang iglesia, mother church. At ang ganda ng description doon sa seminar na yun, kasi ang description, na pag ang nanay ay healthy, no? Ang nanay ay healthy, ang panganganak ay automatic. Okay? Ang panganganak ay automatic. Okay, sorry, yun na pala nakalagay dito. Healthy churches grow automatically. We will assist local churches in finding measures on how to affect progress and growth quantitatively and qualitatively, and how to mobilize the whole church to ministry. Ano tayo? Real talk tayo, tapatan tayo. Merong mga local churches, no? Na i-correct ko yung yung terms ko. Ang lahat ng local churches ay may potential na manganak. Okay, may potential na manganak. Pero meron siyang may panahon ang isang local church, or we could call it seasons, no? Merong seasons na kung saan ang isang local church kahit anong ipilit, no? Kahit anong ipilit ng isang local church, no? Hindi pa nila makita yung ipinapakita ng Diyos na vision para makapag-church plant. Okay? So, pwede niyong masabi na, pastor, sa church namin ganito, tama ka, pastor. Sa church namin ganyan yung nangyayari, no? So ako ang masasabi ko, ito again, this is a suggestion. Pwede you can take it, pwede or not, no? Bakit habang wala pang isang church planting project na directly dinadala ng isang local church, bakit hindi nyo muna tulungan? No? Bakit hindi nyo muna tulungan? Kunyari, meron tayong kapitbahay, no? Kunyari kami dito sa Tansa. May kapitbahay kami na local church within CBAP na nagtatayo din ng local church. Okay? So naisip ko na bakit hindi natin tulungan? No? Tulungan through partnership, 'di ba? Isang local church na nagsasagawa ng church planting, kung tinulungan natin, no? Nakikita natin yung paggawa rin ng Diyos, no? Doon sa isang local church na tumutulong, no? Ako naniniwala pwedeng ganoon. Pero anyway, alam ko ang pinag-uusapan dito church growth pa rin lang, no? And then discipleship. Ay. Hoy. Kala ko may gustong idagdag si Pastor Jomel, pero anyway. Sige. At discipleship, yung kahalagahan ng discipleship. We will serve and support churches in developing discipleship strategies to lead new believers and members to become fully devoted followers of Jesus Christ, attaining spiritual maturity and Christ-likeness. So, yun po ang pangalawang bahagi, no? And ng pangalawang letter E, energize the body of Christ. Let's move. Ang susunod ay equip authentic leaders for ministry. And glory to God, yun po yung ginagawa natin ngayon. No? Glory to God. At hindi lang ako, bigla ako nakita ang Pastor June, no? Yung mga fellowship, mga sharing time namin, naikakwento niya yung ginagawa nilang discipleship, yung discipleship program na ginagawa nila sa local church. And again, praise the Lord for that. Pero tingnan natin yung national level na binigay ng CBAP National, no? So yung formal training, we will continue to provide quality theological education to prepare leaders for the local and global challenges of missions through CBS Asia and its regional training centers. Okay? And then, continuing education, we will make available to leaders and members opportunities for learning in their context and next door training program. At naalala ko nga pala, dahil ako ang Pastor Ronel, no?
At siguro ilan sa ano no, sa atin. Ang nung nasa PMI ako ay dun ko nalaman ng CBAP. At nung papunta na ako sa aking 4th year, kasi 5 years ang pag-aaral sa PMI. Doon ako na na naging bahagi ng CBAP, no? Sa tulong ng Pastor Richard Bautista. At doon ako, yun ang year out ko sa Malagasang Conservative Baptist Church. So makita natin yung kahalagahan, yung importansya ng training para sa ating yung paggamit rather ng seminaryo para i-strengthen ang mga leaders ng church. So continuing education, yung ginagawa niyo po ay continuing education. Kayo po ay mga may nalalaman na sa gawain ng SIBA, pero patuloy pa rin kayo, no? Patuloy pa rin tayo. Kasi nga to glorify God, no? Yung sa pagnanais natin na ma-equip pa tayo, ma-strengthen tayo, no? We will make available to leaders and members opportunities for learning in their context and next door training programs. So, yung sinasabing in their context, no? Kinikilala natin ang ating mga pagkakaiba at hindi natin pinipilit, no? Na ang isang programa sa isang particular local church, pwede siyang effective doon sa lugar doon sa community na kanyang inaabot, pero pwede rin siyang hindi effective sa ibang lugar, no? So ganun po tayo, mga kapatid, mga kuya. Nagtutulungan tayo kasi yun yung gusto nating maintindihan, no? Hindi tayo naka-stick sa isang model. Hinahanap natin sa tulong ng Panginoon, sa prayer, sa guidance ng Holy Spirit, no? Kung ano yung mga leadership development na magagamit natin sa ating local church. We will provide avenues relevant implement developing leaders and helps in sharpening ministry skills. And then last E, ang apat na E, empower people for community transformation, no? At yung yung meron akong research paper tungkol sa ginawang yung istorya ng success ng BCC, that's Victory Christian Church, Kapul, no, sa Samar. At co-author ko diyan ng Reverend Dante Andarino kasi siya yung nakakatch ng vision, no? Yun yung bayan niya doon sa Samar, no? At ang naging daan kaya nagtagumpay, ang layo-layo po noon, no? Yun ay sa Samar, isang isla na pagdating ng dulo ng Sorsogon sa Matnog Port po, ay sasakay ng bangka papunta doon sa isla ng Kapul. At ang naging matagumpay, mabisang paraan na ginamit ng Diyos ay medical missions. Medical missions, nagkaroon din ng pagtuturo ng livelihood at pag-abot doon sa mga eskwelahan, yung school supplies distribution, no? So itong mga sabihin natin, again sa biyaya ng Panginoon, no? Hindi lang po isa kung hindi dalawang iglesia lokal ang natayo po doon sa Isla Kapul, no? So dito we are involved po tayo. Ini-involve natin ang ating mga members sa community transformation. At yung isinasagawa, for example, nila Reverend Norman Kawilan dito po sa pinapasimulang gawain dito sa bahagi ng Naik Cavite. Ka-partner dito yung Companion with the Poor. Okay? Ang Companion with the Poor ay partner po ng SIBAP Cavite, no? Ang sinasagawa po doon ay yung tuwing Sabado, ang tawag nila doon ay libreng almusal. Okay? Libreng almusal. At nakakakain na yung mga inaabot doon. Hindi ito para sa mga bata lang, no?
kung hindi kahit sa mga adults. So napapakain physically at saka spiritually, no? So, let's move po dun sa mga sa sub-points dito, no? Relief and rehabilitation. We will assist our churches and leaders through education on disaster preparedness and management. Nationally, we will organize and systematize action in addressing the effects of natural and man-made calamities. Naalala ko, nagkaroon ng bayanihan. Ang Sibap Cavite no nagkaroon ng lindol sa Mindanao, no? So, within this year po 'yon. So, kaya po dapat nakikibahagi tayo, dapat nararamdaman tayo ng ating mga kababayan, no? Again, for the glory of God, hindi ng glory ng ating organization. And then, community development. We will equip our churches to have significant presence in their aiming to transform the spiritual and physical shape of the whole community. Livelihood programs, community development efforts, education assistance, etc. shall become part of the church's everyday ministry to the community. At meron akong colleague, naging classmate ko sa Asian Theological Seminary. With pareho kami ng program, Biblical Studies. At ang ministry niya is, ang tinatawag ay Bukang Liwayway, okay? Ang Bukang Liwayway ay education ang nila. Ang kanilang community development doon sa mga marginalized sectors. So nagpo-provide sila ng scholarship. At ang Bukang Liwayway sa Glory to God ay produkto po ng OMF, Overseas Missionary Fellowship. Okay? And then there is also strategic peace building. Following the Prince of Peace, we will empower and educate God's people in obtaining and sharing how to have peace with God, with self, with others, and God's creation. Ayan. So makita natin, tayo ay bahagi dito. So ito ay again galing doon sa chart ng Sibap Ministry Handbook 2009, no? So ito po yung big picture na atin sa National Council, and then siya po ang executive officer ng National Council. At meron nga pong mga macro regions sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At nandun na kaya yung particulars within different regions dito sa mga macro levels, no? So nakita nyo, hindi ko na po kailangan i-define ito isa-isa kasi bibigyan ko ng attention yung church development director, no? Yung second box doon sa baba, no? Na mayroong yung CWC, no, yung Sibap Women's, no? And then National Youth Mobilizer, and then Church and Growth Mobilizer. Yung TE, nalimutan ko baka meron kayo nakakaalala sa inyo. And then yung Christian Education Arm ng ating organization, ng Sibap. And of course, after all this learning, nasa 33 out of 35 slides na ako napakalapit na matapos. No, ano yung challenges ng itong pinag-aralan natin sa local church, no? At saka sa church leaders, no? Local churches can align their ministries, discipleship, leadership development, outreach with the Sibap mission, core values, vision, and strategic trust. So liliwanagin ko po, no, na yung pong pinasimulan ng Sibap doon sa Sibap Ministry Handbook at pinag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay pwede pong i-align ng local church na tingnan, ng pag-aralan, pag-usapan po natin sa ating local churches, sa ating pastoral staff, sa ating ministry heads, sa mga diakono natin at sa ating mga elder, no? Kung makita natin kung paano nagkakaisa, no?
paano nagkakaisa, o kaya naman, paano natin mapapaganda pa, okay? Mapapaganda pa ang ating mga vision and mission statement sa ating iglesia lokal, okay? And also, of course, yung strategic trust is paano natin matutugunan, paano natin tutuparin yung mission ng local church. And then, para po sa challenges sa church leaders, no, should faithfully implement the CBAP philosophy of ministry by developing healthy churches. Practically, parang inuulit ko lang po, no? Yung statement na nabasa natin kanina. Equipping leaders, planting churches, and promoting unity in the mission. Okay? And then, tasks. So, yamang pinag-usapan po natin itong philosophy of ministry. Ano yung mga tungkulin? Yung specific tasks na pwedeng gawin. Inuulit ko pa yung word na pwede, no? Kasi nga tayo ay kinikilala natin yung autonomy. At ako bilang teacher, iniingatan ko po yung yung napakahalagang distinctive na ito, no? To evaluate the church ministry using the CBAP core values. Okay? Para sa inyo pong iglesia na lokal. And then develop a 1-year ministry plan based on the 4 strategic trusts. So mas maliwanag na po ito kasi may pinagbabatayan tayong solid, undergoing, and we should even say tested, no? Tested na patunayan na ito ay effective. And then we present the church mission, vision, and philosophy. Kung kayo po, no, makapag-create. Ako rin, reminded din ako na ito ang pinag-uusapan natin sa mga oras na to, dapat din ito rin ay ma-impart sa local church ministries na kung saan tayo bahagi, no? I want to close this session tonight by focusing on prayer items, no? Ano yung mga dapat nating ipanalangin? Na nakita natin yung naunawaan natin ano yung philosophy of ministry, yung big picture ng philosophy of ministry, paano tayo naapektuhan, ano yung mga tungkulin natin, kaya ano yung dapat naman natin ipanalangin, no? Una, for faithfulness, no, to God's word. Yung basis, yung authority, yung nagbibigay ng value and reason sa ating ministry, ang salita ng Diyos. Ano pa? Pray for more disciples, leaders, and churches to be multiplied. So, nakaangkla siya dun sa 2 words, church planting. No? Nakaangkla siya. Pray for healthy and spiritually growing local churches. So, nakapokus naman tayo sa yung existing na kalusugan ng ating iglesia lokal, di ba? Pray for wisdom and unity among church leaders in fulfilling the CBAP vision. Ito naman yung national and regional level, di ba? Kung paano ang isang iglesia lokal ay nakikipagtulungan, yun nga po yung sinabi ko, nagtutulungan tayo. And then, pray for the salvation of the lost and the transformation of communities through the gospel. So, okay? So, purihin ang ating Panginoon sa ating paksa na ito na pinag-usapan natin tonight. At focus po tayo, napakaganda sigurado ng pag-uusapan natin. Tungkol sa ating mga reaction, kung gusto nyo pong magpatotoo, pwede rin po kasi ako nakapagbahagit po ako kanina ng patotoo. At kung paano natin ma-encourage yung ating kasamang manggagawa based dun sa ating natutunan tungkol po sa philosophy of ministry. Sige po, open po tayo sa ating open forum po tayo. Yes, Pastor Jun. Ayan, nauna na Pastor Jun. Sige po. Good evening po sa lahat. Pastor Don, good evening po.
Siguro po dalawang bagay, isang medyo positive, affirmative. Tama po yung diniscuss nyo sa amin na napakalaga na sang church, local church, ay maliwanag po yung philosophy of ministry tsaka yung vision and mission. Kasi based on our experience po, dito po sa Mambog, we're running for 8 years na by January next year. For the first few years po, hanggang 6 years, 6 years, medyo hindi po malinaw sa mga member yung mission and vision. Although nando naman yung vision and mission, pero siguro po yung ang pagkukulang ng mga leaders, leadership ay yung ipaunawa ito at hayaan na yung bawat ministry ay tumakbo po sa direction ng vision and mission. Kasi minsan po ang isang weakness ng church ay yung may mga different ministries pero hindi po na-check kung ito ba ay towards that mission and vision. Halimbawa po ngayon, sa positive side po na after 6 years po, salamat sa Lord, biyaya ng Lord, we were able po na i-consolidate ang mga leaders sa tamang direksyon at naintindihan at naibaba po sa congregation. Kaya po lahat ng ministry ngayon ay towards that vision at yun nga po yung intentional disciple making church. Ano po, medyo iiba po yung impact talaga na maliwanag na may philosophy of ministry po. Kasi meron pong sinusundan eh. At saka tama po yung sabi nyo, every year may evaluation po. At dahil po doon, anumang ministry na hindi na nagwo-work towards that philosophy ay pwede nang either i-delete or i-modified. Yun po. Pangalawa po, Pastor, ang isa ko pong observation lang, no? Yun po yung sa local church as a testimony. Pangalawa po, sa ating pong CBAP organization, hindi na po ako magbabanggit ko anong district, no? Pero ito po yung observation ko. Meron po tayong weakest link na yung pong mga local churches ng CBAP, hindi po, I should say, hindi ko po masasabing hindi supported, pero hindi po kaya kulang sa kaalaman o talagang ayaw lang suportahan. Kasi parang hindi ko po makita na strong tayo doon sa yung binababa ng CBAP. Kasi pagdating po sa mga regional level of district, parang nakikita ko po parang hindi masyadong supported eh. So, yun po yung aking observation lang. Ewan ko lang po. No? Kasi tama po yun eh. Kung magiging strong from the denomination po, maganda po magiging flow nung ating binababang vision and mission. Siguro po isang nakita ko lang po, Pastor, ewan ko kung tama, no? Weakness o weakness natin sa denomination is yung monitoring po kung i-implement ba yung talagang yung denominational vision and mission. So yun lang po, Pastor. Thank you po. Yan, yun, needs of improvement yun, no? Panalangin natin na again, gawa ng Diyos eh, no? So we see ano yun, kung paano kumilos ang Diyos at mag-participate tayo. Yung ano. Salamat dun sa sa dalawang observation na yun, Pastor John. So iba pa po? Pastor, habang nag-iisip pa po yung iba, isang follow-up lang po ulit, question. Sige po, sige po. Ito po, this time, Pastor, question. Doon po sa binanggit ninyo na dapat meron din po tayong philosophy of ministry in reaching the least evangelized group. Tama po, no? Oo. Ang isang local church po ba ay dapat ay ma-reach out din yung mga least evangelist group. For example po, yung hindi Pilipino like for Indians or
ibang nationality na alam nating nagdo-dwell na dito sa Pilipinas. Ang isang local church ba ay dapat may ganong philosophy o preaching them? Salamat po. Ano na to, no? Nasa field na ito ng ano, no? Missions, no? 'Di ba? Pag kasi ang definition natin ng evangelism, kayang abutin eh. Yung description ni Pastor Jun doon sa question niya is nasa field na ng missions, no? Pwede po 'yan. Ang ibig sabihin, kagaya po ng initiatives, no, ng ating Sibap Cavite para abutin po yung nasa Taiwan, di ba? Taiwan. Although doon sa Taiwan, sa Kaohsiung yata yon, if I'm not mistaken, ang primary na inaabot doon ay mga kababayan natin, kababayan. Pero yung question po kasi ng Pastor Jun, no, ay ibang lahi, ibang lahi. At ano naman, thankful naman ako sa Lord. Ano, yung for example, yung gawain ng ano, no, ng DCC sa Abu Dhabi at saka sa ano, Abu Dhabi at saka sa Dubai ay nakakaabot po ng ano, ng ibang lahi, no? Kasi within sabihin natin Muslim country ang ano, no, ang dominant Muslim ang United Arab Emirates. Pero ginagamit pa rin ng Diyos yung mga kababayan natin, no, para doon sa mga ibang lahi, no? Kasi tayo nga po ay mahusay mag-English eh. Kaya yun yung isang, kumbaga parang bahagi ng colonial history natin. Alam ko naman, maraming mga negatibo na karanasan natin sa colonial history. Pero dahil tayo ay mahusay sa pag-English at saka yung value system ng mga Pilipino, no, ay mahusay tayo sa pakikipagkapwa. Kaya po nagagamit po yung mga gawain natin sa ibang bansa para po magabot. Of course, yung sa Nosu people na inaabot nila missionary Flor Panga, nila Ate Flor, ay ano, no, yun talaga ay pasok na pasok doon sa description ni Pastor Jun na sinabi kanina. So again, ang final question ko nun, nasa puso po yun ng ano, ng local church. Kung ang local church naman ay may extra na pera pa, no? At ito mga missionary, we know kailangan talaga nila ng pera, pero pangit naman yung namamalimos yung missionary, di ba? Kung tayo naman ay may kilala na missionary, at sabi ko nga po, kung inilalagay ng Lord yung burden para sa leadership, no, tulungan natin yung mga missionary. Sige, Brother Carl, si Brother Carl merong gustong ibahagi. Brad, di ka namin marinig. Hello. Carl? Ay, sige, ngayon, meron na. Try nyo pa. Yung pong nabahagi din ni Pastor Jun patungkol dun sa una, yung parang kumbaga nare-relay ba yung statement of faith, yung mga kumbaga direktiba nung ano nung denomination natin, saka patungkol din dito sa yung emphasis dito sa missions. Dito din papasok po yung ano yung unang tinuro niyo dun sa patungkol sa philosophy or on ministry nung pastor sa nung mga nasa pamumuno. Kasi ano naman po yun nagawa naman po nung denomination natin no from the director pati yung mga kumbaga nasa posisyon na maibaba sa mga pastor yung yung kumbaga bylaws, yan yung mga direktiba. Pero yun nga po, nasa filosofiya nga po ng pastor kung paano niya ibabahagi, paano niya ihahabi yung yung statement of faith nung church saka nung movement. Ngayon po, dahil nga syempre nag-aaral tayo nito, parang ngayon ko lang din po siya nalalaman. Although familiar naman po ako pagpatungkol specifically dun sa
doon sa statement of faith, ganyan. Pero yung philosophy po, parang ano parang kumbaga nandun pa rin yung autonomy. Kung baga kung gagawin po ito ng nung church o hindi. Patungkol naman po doon sa sa yung cross-cultural, yun po. Ah, ano po yun yung isa ding parang sa akin, nakikita ko na may mga nagmi-minister talaga na mga misyonero tayo sa OFW ganyan. Pero pag halimbawa dito po sa Pilipinas, yun nga pong tanong, paano naman po nag-engage yung local church dun sa halimbawa, yung mga Muslim, halimbawa sa mga barangay ganyan, tapos yung mga foreigner, may mga nag-aaral din dito. Parang ano po yung kumbaga by experience ninyo, paano kayo nag-interact sa kanila? Hmm. Oo. Ang isang naging, sabi natin, yung people group na naabot namin, mga Indian, no? Pero again, galing no, nabubuhay ang Pastor Ronel, no? Kasi sa isang conference yata, ang Pastor Ronel, may na-meet siya na isang Indian na na nagmi-ministry sa Cavite, no? Tapos meron time noon, ginather niya yung ilan sa mga taga-India, no? Sa business. Pero hindi nagtagal yun no? In other words, we were looking for ways to expand yung expand namin, ma-stretch namin yung mga pwedeng gawin na may kinalaman sa misyon. Pwede po yun, pero hindi ko sinasabing madali. Kasi for example, dito sa pwede, ang iniisip ko kasi yung mga yung Muslim group For example, yung mga trader dito yung mga Maranao, no? For example, dito sa may Area 1, sa may Area H, dito sa Dasmariñas. Ang lagi siyempre ang kinakatakot kasi nila is yung persecution, no? Persecution. Kaya nga, pero yun naman ang question niya, Brother Carl, yung kung paano nagsagawa sa cross-cultural. Well, if you will allow, no? Hindi, pangit naman kasi yung pinipilit ko lamang, no? Yung pong inabot namin ng Pastor Rodel, ng Pastor Dante, sa kanilang hometown, ano po yun? People group po yun, Abaknon. Okay? So, meron silang sariling lingwahe, meron silang sariling kultura. No? Kaya, napakalayo nung lugar, pero kaya siya naging possible kasi we were working with a partner. No? Ang tulong ng Pastor Ronel at saka ng Pastor Dan de los Reyes, nagkaroon ng partner ang BCC sa isang foundation. At yung foundation na yon ang naging daan para kahit napakalayo ng Samar ay pinupuntahan namin. And again, hindi nagpabaya ang Diyos. No? Kaya hindi siya kagaya ng Muslim tribes. Pero regardless, sila isang specific na people group. So, ang pinakamalaking part kasi diyan, palagi ko, kung paano na-receive ng isang manggagawa yung vision. No? Kasi pag walang vision, sabi nga, di ba, without vision, people perish, no? People perish. At ang vision bearer namin, sabi ko nga, yung co-author, si Pastor Dante Andarino. Kaya po, kung walang manggagawa na nakakatch ng vision, hindi yun mag-work. So yun talaga yung masasabi kong starting point para i-address yung question ni Brother Carl. Okay. Pero I hope na satisfied siya dun sa sagot mo. Si Pastor Rigor po. Paki-unmute po, Pastor Rigor.
Good evening po sa lahat, Pastor. Opo, opo. Ewan ko lang po kung narinig niyo yung balita na yung core values ng CBAP, yung acronym na CBAP, papalitan po ng IDMC kasi makikipag-collaborate sa PCEC ang CBAP para po i-push yung intentional discipleship making church na nabanggit din Pastor John kanina. Na yung core values na CBAP, kasi kanina na-explain nyo kung ano yung mga Opo, opo. ibig sabihin ng acronym. Ngayon, sa akin po narinig na nag-workout sila ngayon between PCE set at CBAP para palitan yon at ipasok yung IDMC for the whole association organization. Ewan ko kung narinig niyo na po yun. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin ng IDMC. Hindi pa. Yun po kasi narinig ko yun sa isa naming sa mentor namin si Pastor Bobot Andalis, yung taga GCF. Yun po. Yun yung sinabi niya. Wino-workout na para po mapalitan yung Although syempre yung values pa rin, yung core values, yun pa rin yung ilalagay. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin ng IDMC nila. Tama, oo nga. Yun. Baka lang kasi alam nyo. Hindi pa Hindi pala. po. Pero kung mangyari man sige po. yun, malamang rephrasing lang naman yun eh. Rephrasing. Malamang nga po. Yung wording, no? Yung essence will be the same. Will be the same. Pero, okay po. ayun ko lang po nalaman dahil po nabanggit nyo. So, ako po ay walang involvement sa IDMC. Ayun po. Okay po. Ayun. Salamat Thank you. po. Balik po natin ang Pastor Jun, pwede ba si Pastor Ramon muna? Opo, sige po. Sige, i-postpone muna natin si Pastor Jun. Sige, Pastor Ramon, kayo po. Good evening, Pas. Di na po ako magbubukas camera. Mahina po signal. Okay lang po, okay lang. Oh. Pas, very thankful ako sa sharing nyo kanina about evaluation. No? Na sa church nyo is you're doing that frequently every year. So, I don't know if we have that evaluation standard, Pas, sa mga ministry natin sa SIBAP because sa church namin is wala. Sa IDMC, naghingi rin kami kay Pastor Dan at kay Pastor Bobot if they will help us na makapag-provide sana ng evaluation standard with regards on our core values and mission na talagang i-align po, no? Para po talagang nakikita ng bawat churches ng SIBAP kung talagang naka-align po doon sa nais, no? So, kung meron po kayo sa Pas, makatulong na mabigyan din ang bawat churches, no? Para po maibaba. Para po every year, talagang nakikita na may nangyayari po ba sa church? Kasi meron nga po tayong mga programa, hindi naman po na-evaluate kung may nangyayari po ba. So yun po pa. Thank you. Alungkatin ko po sa baul, Pastor Ramon. Alungkatin ko. Sana makita ko pa. And again, hindi wala po ako dito, credited lang ho talaga ito kay Ninong Ronel Polgado. Pero or baka po meron tayo within our ranks, no? Pwede nananawagan po ako in addressing yung concern ng Pastor Ramon. Kung meron po kayong evaluation form na ginagawa annually, ilagay niyo po doon sa ating group message para tayong po lahat ay nagkakaroon ng idea na pwede natin pong i-apply. Sige po, thank you, Pastor Ramon. Balik tayo kay Pastor Jun. Sige po, Pastor Jun. Apo, Pastor. Ang tanong ko po yung may pinakita kayong organizational chart ng SIBAP. Opo. Yun na po ba yung latest na pinakita po sa biennial? Hindi po. Hindi po. Well, number one, hindi ko pa na-check sa coffee table book kung merong yung bagong organizational chart. I pray meron. Kasi kung wala, ay hindi nakapagbaba ng mga documents. Well,
may possibility naman pwede tayong mag-request. Okay po. Ano lang tayo, Salamat po, mag-effort Pastor. lang tayo, mag-effort tayo at in reaching them out at baka makaano tayo, makapag-produce tayo ng material na nagpapakita ng yung updated na organizational guide na Opo, gusto sige po, makita Pastor. ng pastor din. Thank you po. Pastor, pangalawa po ay, Opo, ang tanong ko po yung, possible po ba magkaiba yung philosophy of ministry ng pastor tsaka yung philosophy of ministry ng church? Kung opo, magkaiba po nasabi yun, ko po yun kanina na merong individual philosophy of ministry kasi yung realities of life, no? Merong mga local church pastor na kung saan na-assign sila sa isang church, nandun na sila for life. Pero meron na kagaya po namin, lumipat po kami ng tirahan. So, practically speaking, napakalayo ng Imus. So ako, meron akong philosophy of ministry na sarili. So pwede, yung kagaya ng question nyo po, yes, no? Pwede siyang mag-vary doon sa philosophy of ministry ng isang local church. okay, salamat po, Pastor. Thank you po. Kasi iba-iba yung ano niyan eh, iba-iba yung shape, no, ng local church ministry. Bigla akong naalala, pero yung pinaka-details ng SHAPE, nalimutan ko na, di ba? Spiritual gift yata, yung heart, abilities, guess ko na lang, no, personality, and then yung experience. So hindi lang yun dun sa isang tao. Kahit yung local church, meron siyang sariling definition ng shape. No? Pero maganda po yung yung paano natin i-put into practice. Tayo po, maging maliwanag sa atin. Yung sabi na individual philosophy of ministry, bakit ba tayo nagme-ministry? Ano bang, di ba? Bakit ba natin 'to ginagawa 'yon? So just to support yung inquiry ng ating pastor. Ayun, willing to wait daw ang pastor Romansali po. Okay. Pero again, no, kung meron po kayong ako po, sabi ko nga, hanapin ko sa baul yung form na ginagamit namin noon. And we'll see kung paano tayo paano natin i-consider, lalo na middle of the year. So kunyari August, mapag-aralan ninyo kasama ang council officers para pagdating ng November, no, na ipapamahagi na yung within ministry heads, no, sa kabataan, ng mga nanay, yung evangelism team ninyo, yung mga nag-ushering, di ba? So dapat bawat department naka-address yung yung content, no, ng ating mga evaluation form. Okay? Sige, Pastor Rigor, kayo po. Last na lang po, Pastor. Salamat sa Lord kasi Kahit po kahit dalawa pa. Sige. Thank you po. Nabanggit niyo po yung tungkol dun sa pagtulong nyo sa pagtatag ng outreach, mga churches na church planting, ano po. Kasi po, hindi ako sigurado pa paano talaga napapasimulan yon yung church planting. Pero kanina nabanggit nyo na bago simulan, kailangan ng may mga strategic planning. Yung economically, kung kakayanin ba, gano'n. Sa inyo po, personally, ano po ang naging pamamaraan nyo? Paano nyo napapasimulan ng isang outreach sa inyo pong personal na philosophy in ministry? Opo. Okay po, thank you. Magkakaroon po tayo ng separate lesson tungkol po sa i-address itong tungkol po sa church planting. Kasi lahat naman tayo, mahal natin ng church planting. Natutuwa tayo. Merong nagagalak ang Panginoon. Natutuwa tayo pag natutuwa ang Panginoon. Pero going dun sa question, again, nakadepende ako kay Pastor Ronel kasi siya yung senior pastor. Diba po? Pero of course, I can only speak based sa observation. No? Kasi ang
yung nag-iisip ako ng appropriate na example. Siguro ang ano na lang, yung na-involve ako ng matagal dito yung sa Anabu Coastal. No? Teka lang. Yung involvement ko po sa Anabu Coastal kasi po, una, malapit sa amin, di ba? Imus, tapos meron kaming ang vision bearer, yung mag-asawang Lagdameo, Pastor Noel at saka si Teacher Mercy. No? At bakit ko sinabing sila yung vision bearer? Kasi ang una nilang inabot yung sarili nilang subdivision dito po sa Malagasang. So sa first at saka sa second. Kaya ang nangyari po ah, passionate sila Teacher Mercy sa pagtuturo ng bata. So may mga gift, no? Yung gift ng pagtuturo ng bata, saka kasi syempre ang worship service sa umaga, bawat hapon nandoon kami, okay? Nandoon kami. So nagtuturo kami ng bata, so merong isang team. Ay, naalala ko nung time na yon, si Teacher Mercy ang dekonesa ng mission. Okay? Dekonesa ng mission. So, pasok na agad dito yung strategic planning kasi pinag-uusapan. Nandun yung vision bearing, nandun yung abilities, nandun yung volunteers. At dahil ito ay kabahagi ng isa siyang programa or sabihin natin, isa siyang legitimong programa ng mission, may pondo. May pondo. Diba? So, balikan ko po. May vision bearer, sila Teacher Mercy, merong volunteers. No? Pangalanan ko po yung mga volunteers, no? Si Teacher Kenneth, si Brother Jarius, no? Ang inyong lingkod. Tapos, nalimutan ko. Nalimutan ko na yung pangalan ng isa. Kaya naman recorded pa. No? At, ayun nga po, may mga nanay kami na involved. Mga kasama kaming nanay na involved. Kasi pagtuturo ng ganyan, no? At may pamerienda, no? Sorry. Yung abilities, volunteers, may vision, merong reporting. Okay? Merong reporting ng progress, no? At merong time noon, to be honest with you, merong nagsabi na itigil na yung ministry na yon. So, ang discouragement dumarating din. So, it is always, we seek the will of God na paano tayo nagre-respond dito sa mga distractions na ito. Pero, mabuti ang Diyos, hindi kami nagpadala sa distractions. No? At alam niyo po yung nangyari, ang mga tinuturuan namin noon, mga grade 4 students. Nung time na yon, sila na po yung mga leader ng church. Sila na yung mga leader ng church. At kung tama ako, nag 10 or 11 years na yata sila. 10 or 11 years. So yun po yung mga ilang components based on addressing yung at saka yung tulong din ng foundation. Occasionally, nakakapag-medical mission po kami sa lugar. Kaya po, malaking bagay iyon kasi siyempre nakikita kami ng nakikita kami ng mga magulang, ng mga batang tinuturuan namin. At pag nagkakaroon ng medical mission, nagiging maganda po yung patotoo ng church within the community. So malaking bagay at very exciting po na napag-uusapan po yung yung church planting. Sige po. Meron pa po, kahit isa na lang. Reaction, comment, question, o testimony. Hello, okay. So I call it an evening
Meron pa tayo kasi, no, 7:30 to 9:30 tayo, pero mayaman naman po, yung mahalaga mayaman yung pinag-uusapan natin. At lahat tayo ay na-empower, na-strengthen tayo. Kaya po, let's close in a prayer. No? Mabuting Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa pagmamahal mo sa amin, sa pagmamahal mo sa mga local churches na kinabibilangan po ng inyo po mga lingkod na dumadalo, nakikibahagi, Lord, every Monday at saka Wednesday evening. At salamat po sa ministry. We thank you, Lord, dahil may ministry kami. Salamat po dahil you welcomed us to be a part ng malaking ng Great Commission. At we feel honored, napakalaking kagalakan at pribileyo para sa amin na mapaglingkuran namin ang hari ng mga hari. At we thank you, Lord, tonight. Hinihingi namin ng iyong pong pagbasbas sa aming buhay, sa lahat ng aming gagawin, at naging sa kapahingaan namin for tonight na habang kami po ay nagmumuni-muni, ay naisip namin, Lord, yung gano'ng kakabuti at ang paano namin mapagbubuti yung ministry namin, Lord, sa mga churches na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, madakila ka, mataas ang pangalan mo. We thank you, God, Jesus' name. Amen and amen. Opo. So again, maraming salamat po sa Amen. gabing ito, sa pakikisa po natin. Opo. At Amen. yung pong panawagan ko po kanina na nabuksan po ni Pastor Ramon, kung meron po kayong mga evaluation forms na gagamit po sa inyong local church, i-share po natin. No? At para po tayo rin, nagkakaroon tayo ng idea na paano po natin mas may improve pa yung ating mga ministry na to. Again, magandang gabi po sa atin. So, thank you po.